Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Oy, salamat to. Nadagdagan naman ako ng 3 subscriber. Okay na yun, Ang gulo-gulo. Rally dito, rally doon na naman. Magbigay ko tayo ng ano dito. Ginabi talaga ako. Nakatulog kasi ako. Kaya bagong gising ako. Tulog ko tanghali. Buti ginising ako ng miss ko eh. Kala ko umaga na. Yung pala alas 8. Anong oras na mga friend, Tapos 10 na po, ngayon lang ako ginabi ng ganito, totoo. Haba ng tulog ko ng tanghali, Ay, nako. Magliliw tayo reaction dito. Marcos creates independent commission proving anomalous flood control project. Magbigay ko tayo reaction dito, mga friend, President Ferdinand Marcos Jr. formally creates a 3-member independent commission to investigate anomalous infrastructure projects. Its mandate to investigate and gather information on all government officials, employees, and any other individuals potentially involved in anomalies and misuse of funds in government flood control projects and other infrastructure projects within the last 10 years. Among its powers and functions, to issue subpoenas to compel individuals to attend its hearings and recommend or request the freezing or seizure of assets believed to be connected to anomalous projects. It is also tasked to recommend criminal, civil, and administrative cases or actions. The members of the commission have yet to be announced, but Marcos earlier said they will not be connected with the government. Yes, Public Works Secretary Vince Dizon files complaints before the Ombudsman against individuals. Alam niyo mga boss, mabigat ho yung yung kapangyarihan na binigay doon sa mag-iimbestiga na kinreate ni PBBM. Mabigat. Ang problema diyan, mga friend, yung implementasyon, alam niyo naman kung paano. Mabuti sana kung kagaya doon sa ibang bansa na pagka nalaman korap ka, pinapatay ka na agad para sa North Korea. Nag-iisip ka pa lang, inaano ka na si Kim Jong-un, padampot ka na, di ba, patay ka na, ganito, yung mga mahigpit. Pero dito sa atin, hindi. Napakabigat ho ng mga due process na sinasabi. Maski na tinuturo ka na, hindi ka pa dinadampot. Di ba? Mapakinggan pa ko nila ito mamaya. Tutuloy ko yung aking reaksyon. And contractors allegedly involved in anomalous flood control projects. 24 officials and employees of the Bulacan 1st District Engineering Office, including former District Engineer Henry Alcantara and Assistant District Engineer Bryce Hernandez, are facing graft and corruption charges. Government contractors Sims Construction Trading, Wawaw Builders, and St. Timothy Construction, owned by the Discaya couple, are also included in the complaint. Dizon maintains the Discayas do not qualify to be state witnesses despite their revelations in the Senate. Hindi po ako abogado. Pero alam ko po yung most guilty. Hindi po pwede yun. Diba? And I think the Discayas are one of the most guilty here. Ito yung Vince Dizon. Amin nga po nila that they were colluding with their own companies in one bidding for a project. I mean, and we saw the lavishness of their lifestyle. Walang hiya Walang hiya. Alam naman nila na nakaw yung pera nila Tapos pagmamalaki mo pa. Habang yung mga kababayan natin nababaha, naghihirap. Alam mong nakaw na pera yun. Alam mong pera ng mga kababayan natin yun. Tapos, alam mo, sekretaryo, hindi lang naman sila yung ganyan di ba? Na nagmamalaki sa mga nanakaw nilang yaman, di ba? Yung yung Saldico, tingnan mo yung mga anak, di ba? Marami sekretaryo. Si Joel Villanueva, nakita mo, binabaha yung Bulacan Nag-celebrate pa ng birthday niya doon sa yung sabi nga ni Atty. Claire, bawal gamitin yun parang heritage di ba? Si Jinggoy sa Soler. Sa Soler ba o sa nag-celebrate ng birthday? Buti. Tignan mo yung mga relo ng mga
Public servant ho yan eh. Dapat nga ang pamumuhay nila eh. Hindi huwag silang masyadong pakitang ano, di ba? Oh. Nakita mo naman yung mga dotay, parang ginagawa lang divisoria yung dahig. Oh, punta daw, para silang pasyal eh. Yung Sara Duterte, ikot ng ikot sa buong mundo. Oh, gamit pala. Sabi niya, pera niya, sa vlog na Atty. Claire kahapon eh. Yung pera niya sa kanya lang, pero yung mga chihuahua niya, may bodyguard siya dinadala ron, magkano ang ginagastos ng gobyerno sa kanya. O, di ba? O. At, yung dating budget niya, ginawa pa yata 900 million yata mahigit. Dati 700 mahigit lang yung nung nakaraang taon. Dinagdagan pa! Dinagdagan pa! O. Di ba? Tuloy natin. Papagabos mo pa sa TV yung mga Rolls Royce mo. Walang hiya itong mga taon to. I mean, this is corruption on a scale that we have not. Marami talagang walang iyang politiko sa totoo lang. Secretary Vince. Tignan mo nga. Ang problema talaga dito mga friend, maganda yung inaano ni PBBM eh, na ganito ganun. Ang problema ay paano mo i-implement? Saan mo isasampa? Makupad pa sa pagong itong mga... Buti kung bibigyan ng prioridad na asikasuhin niya ng ombudsman o ng yung sinasampan ng itong independent body na ginawa ni BBBM. Baka isang... ewan ko. No? Yun ang problema dito sa batas sa Pilipinas. Pagdating sa mga mahihirap, nagkakarakrus lang, dinampot na agad, kulong. Andyan yung mga sidewalk vendor, dadamputin ng mga polis, kukumpiskahin yung mga gamit, yung mga paninda nila. Nakakaluha. No? Naghahanap buhay na lang ho yun. Oo. Pagbubulabugin dahil nga raw clearing kung ano-ano para daw dadaanan ng tao, mga ganun ganito, para maluwag yung kalsada, whatsoever. Pero yung pagbaha, paano mo ngayon? Clear, talagang clear, pati mga bahay. Ngayon, itong, may nanagot na ba? Sa tagal na napag-uusapan na yan, sa hearing na yan, sa Kongreso, sa Senado na yan. Meron yata, yun, na-contempt yung yung Hernandez. May abogado pa yan. Yun ang mabigat dito mga friend eh. Alam na due process. Di ba? Dadaan sa due process. Tagal ho nung salitang due process. Apakat. Nakakalungkot. Mga friend. Agaya yan. Dapat sana habang hinihiring, suspendido na yan. Dahil bawal. Yung pagtanggap ni Chis Escudero ng 30 milyon, inamin naman nilang dalawa nung nagbigay sa kanyang kontratista at saka siya na totoong may tinanggap. Bawal nga. Campaign contribution, bawal. Isa rin itong Villanueva na tumanggap din ng 20 milyon. Mahaba yan. Sa totoo lang mga friend. Yan mga sila Diskaya na nagtuturo na. Tinuro na nga si Jinggoy. Galit na galit pa yung dalawang mandarambong din na wala kaming due process yan. Ang nagtuturo na mismo yung magnanakaw, yan ang nagbigay ng pondo na nanakawin namin. Basta humingi sila ng 30%. Nakita naman na ni PBBM na wala talaga yung mga project talaga, sobrang ninakaw. Puta. Puta. Yung matanda, nagnakaw ng mangga, dinampot, dinala sa presinto. Matanda. Puta. Ito ang ninakaw. Puta. 100 milyon, 70 million, 55 million na proyekto. Ako, doon sa papel, kompleto, tapos na. Wala pa. Hanggang ngayon, nakalalaya pa.
Yung wawawaw, kung ano-ano, putang ina mga to. Oh, saan ano yan? Oh, sabihin na natin, maganda yung kinuwang mga independent body na yan. Maganda yung kanilang mga pwedeng gawin. Pwede silang papailan nila ng kaso, ganito. Pag pinail ng kaso, paano? Ha? Sandigan Bayan. Ilang taon? Oh. Si Jinky Estrada, ilang taon na yung kaso? No, direct, indirect bribery. Ayan, Wala, malungkot to talaga. Tangin na. Mapapamura ka. Lord. Magtuturuan pa yan Magtuturuan pa yan Sige nga. Maski ang mga kongresista na yan, mga senador na yan, Tsaka yung paano nangyari, puta na yun nga Wala naman palang proyekto, nabayaran. Yan. Hahanapin mo na naman yung ano niyan, paano nangyari dyan? Sino na masisisihin? Yung nagbayad, ba't ka nagbayad? Wala ka naman, bakit? Sabi nga si Alcantara, yung engineer na tumaba na yata sa kalalamo ng lakaw. Hindi kasi nagtiwala ako doon sa mga tao na nireport na sa akin, kaya pinirmahan ko na putang ng rason yun Dapat yung binabaril na agad sa ulo ang sentensya dapat doon binabaril na. Hindi yung hanggang ngayon nakakalaya pa yata. Inamin niya Nakaw yun nakaw. Ang pinag-usahan mo rito, hindi yung pagnanakaw ng mangga, hindi yung daang milyong nakawad, bilyon. Ako naniniwala ako mga boss, na walang alam dito sa nangyayaring ito. Si PBBM. Naniniwala ako, kayo ba? Kasi nga, magagaling yung mga yan Mantaka mo pumirma ilang trilyon na budget, ninanakaw lang, trilyon. Ang lalaki ng hinihinging budget, meron pa mga insertion na sinasabi. Anak ng putang ina. Mantaka may Jinky Estrada, 355 million. 30% ang hinihingi niya. Si Joel Villanueva, 600 million, 30% ang hinihingi niya. Bahala na kayo kung ano gagawin ninyo dyan. Nanakawin lang Ang problema pagdating ng paniningil, yung iba nga hindi pa 7 araw pa lang ginagawa, halos i-report na 50% na raw ang natatapos sa proyekto, Yun na lang ang mga friend, Yun na lang. Yung kay Enrile, napanood ko kanina, pinuspog pa yata yung 15 counts of graft and corruption pala to si Enrile. Ngayon, hindi pa naman nagdidesisyon ng Sandigan Bayan yung kaso. Puta na, malapit na mamatay yung... Anong klase? Sige nga. Sabihin na natin yan, maganda yung, yung power, ang lakas. Pwede sila magpa-freeze ng kali-arian, ganito. Mabigat yung power na nakakarga doon sa independent body na binuo nito si PBBM. Paano mo implement, Freeze yung asset. AMLAC. Mabuti kung kagaya nga yan ng mga walang pera na kawawang mga Pilipino na dadamputin na lang, kukulong, kekere Cruz, nagnakaw ng mangga, dinampot, kinulong. Ay nako, Pilipinas. Due process. Dadaan lahat sa due process. Magtuturuan pa yan, mga yan. Sabihin mo si Jinggoy, pipiliin si Jinggoy. Bakit? Aabot yan hanggang kay Romualdez Hindi ako naniniwala na walang alam si Romualdez. Kayo ba? Para mo sinabi
Para kasi Alcantara. Na sinisisi ni Alcantara yung mga bataan niya. Oh. Eh di binigay ka sa akin yung papel eh. Eh di pinirmahan ko na tiwala naman ako sa kanila eh. Yun din ang labas nun. Ganon din ang mangyayari sa Kongreso. Oh. Diba? Wala ho yan. Oo. Dadaan ho yan sa butas ng karayom. Buti nga sana nga kung isinampa yung kaso. Utangin na yan. Isang linggo lang, may desisyon na. Sa dami ng abogado ng mga anak ng tangin na. Si Atong Anga, oh. Oh. Ha? Kung totoo rin, crimes against humanity yan kay Atong Ang eh. Ang daming pinapatay. Utangin na. Ang nagtuturo, yung mismong parang kanang kamay niya na, parang Las Cañas na. Oh. Nakakapanlambot. Oh. Nakapanghina lahat. Sara Duterte, grave threat lang ha, grave threat. Oh. Hanggang ngayon, nagwawala sa kung saan kumapot ng bansa. Hindi pa rin na nakakasuhan yata eh. Ginasuhan na, pero wala pang hanggang ngayon, wala pang ano yung ikinaso. National Bureau of Investigation po ang nagkaso. Dinala sa DOJ, hanggang ngayon wala. Hindi ho ordinaryong tao ang nagkaso. National Bureau of Investigation. Ang inang yan. Pinatatawag yung bugak sa NBI para ipaliwan. Nihingi yung side niya, bakit niya nasabi na ipapapatay niya yung Marcos at saka yung mag-asawang Marcos at saka yung si Romualdez. Ang rason niya ay ganito. Kasi may nabalitaan ako na papapatay nila ako. Kaya gaganti ako. Hinihintay, paliwanag niya, wala. Sinampahanan ng kaso. Oh, sumagot na yata. Hanggang ngayon, wala pang desisyon. Yung Department of Justice. Oh. Ha? Dapat yun eh. May warrant of arrest na sana si Sara Duterte. Dahil puta, presidente, tsaka asawa niya ang ipapapatay at tsaka Speaker of the House. Wala. Oh. Ha? Samantalang yung nagbanta kay Digong nun, teacher ba yun? Dinampot. Oh, napapatay niya si Digong, dinampot. Oh. Wah, kawawa ho talaga. Gaya, sabi ni Vince, itong si Vince Dizon, oh. Nakakaw yan, pinagyayabang nila na magandang nakakaw. Hindi lang naman sila yan eh. Oh. Tsaka yun nga pa ulit-ulit. Mabuti ngayon, sinisilip na yata yung Davao eh. Oh, pero hanggang gano'n lang yan. Yun nga, yung 51 billion ito si Pulong Duterte sa dinala, ganun ganito. Malungkot. Para ho tayo talaga nanonood ng ano, no? Si Digong naman, ewan ko. Hindi raw fit. May napanood nyo naman siguro mga boss, di ba? Ay, may vlog si Atty. Clero. Ha? Napanood nyo naman siguro. Parang malilimutin na raw si Digong. Tangilang yan. Ay, buta. Ano na? Oo. Ano na? Wala na talaga. Asal lang talaga tayo sa Panginoon Diyos. Oo. Para yung mga demonyo na yan, sa kabilang buhay na mapaparusahan. Dito sa lupa, mukhang wala epekto sa kanilang batas. Mataki mo, International Criminal Court, oh. Aba. May diferensya yung kliyente ko eh. Hindi na makausap ng mabuti eh. Sabi ni Kupal.
Buta. Nakakamutahin na. Postpone. Sabi naman ng ICC. Oh. Hindi pa nagbibilang ng bituin sa umaga yan. Paano kung nagkakagano na yan? Oh. Wala na raw sa gustong parang sinasabi, wala na sa gustong pag-iisip. Matagal namang wala na sa gustong pag-iisip yung hayop na yan. Nangangampanya pa lang yung hayop na si Digong. Wala na sa gustong pag-iisip. Mag-jet ski ako. Patayin ko lahat yung adik. Puta, wala naman sa dami sinabi ng hayop na yun. Wala naman halos natupad. Pinagpapatay yung mga ang putang ina. Dahil pinatay. Ngayon, ang depensa nung depensa wala na raw gusto sa pag-iisip. Ano? Oh. Tapos. Oh. Ang mangyayari niyan caregiver pa yung dahig kay Digong. Putang ina yan. Padodoktor mo pa yan. Payakain yan doon. Putang ina yan. Ano? Ay, masakit ang dibdib ko sa mga putang ina mga to. Yun ang labas ni Digong dyan. Libre. Libre yung kanyang home for the aged doon sa dahig. May doktor na yung gago. Okay, ano ba yan? May taga-alaga pa. Putan. Ang inaw. High blood na naman ako. Namumutla yata ako. Putan. Ano naman? Balita ito. Busy. Sige. Mga kawaryo. So, postpone. Ang problema, hindi alam kung kailan ulit aanhin yan. Hihintayin magnormal yung utak ng gago. Tanginang yan. Pag-fit to, ano na raw? I-trial. Ano na yan? Hindi pa nag-hunger strike yung gago paano kung mag-hunger strike pa yan? Ayaw na kumain. Kibuloy, yan din ang gawin mo, tanga. Total, matagal ka ng baliw. Diretso mo na dyan sa kulungan, gago ka, baka sakaling ano ka pa, hindi ka pa. Butangin ng batas to. Ay, nako. Nakakapanlambot mga boss, sa totoo lang. Butangin na, ano yan? Mahaba-habang ano to, mga friend. Papanoorin, oo. Si Bantag nga, isa lang, di pa mahuli-huli. Tangina niyo. Ang daming intelligence pan. Okay. Lord. Si Harry Roque, walang ginagawa kundi magdadaldal doon sa ibang bansa ang gago. Ano na? Yung mga kasabwat ni Sara Duterte sa pagnanakaw, yung Kernel La Chica, saka yung Nolasco, pasang bilis yun. Parang ganito rin yan sa ICC dito sa flood control di ba? Kita mo yung pera, bulto-bulto pera, puta na, sa lamesa, nakakita nyo ba yun? Puta na. Grabe, patong-patong, tagi-1,000. Tangina. Sinesegregate daw ni Hernandez, Yung daw ang trabaho niya, ikakamada niya dahil kung kani-kanino dadalin. Yung putang ng mga daan libo na takimi kay Jinggoy, mga boss, puta na. Yung kay, ang madaling kwentahin. Yung kay, yung kampon ng Satanas, si Joel is the Lord, sabi, na 600 million, 30%. 180 million ang 30% noon, di ba? Kasi sa 100 milyon meron siya 30 million.
600 milyon. Oh, tama ba? 180 million. Ha? Utang na, ilatag mo sa kama yun, 180 million, baka queen size bed na yun. Mataas-taas na, ano yun, pwede mo nang higan. Samantalang yung mga taga Bulacan nalulunod sa baha. Sa ibang, anak ng puta. Ha? Magkulab na ho tayo mga friend. At marami ho tayong pagkukwentuhan sa mga inyong mga comments, no? Oo, no? Kawawa po. Rally na naman dito, rally doon, ang mga kababayan natin. Samantalang yung pinagraralihan nila, baka nandun ho sa bahay nila. At panayang madyong. Puta. Ay! Dapat sana, kung talagang parehas ang batas, no? Itong mga public servant na to, public servant ho mga yan eh. Dapat mas mahigpit ang batas sa mga yan. Bakit? Kasi pinakakain ng gobyerno yan, mga hayop na yan dyan. Oo, tapos ang putang ina, sa halip na magsilbi sa bayan, magnanakaw pa. Lalo-lalo na itong mga senador ni Duterte, kitang-kita na nila. Hindi ba naman napakarami kasi tanga, putang ina. Na yung mga hayop na yan, hindi nagsisilbi sa bayan kundi kay Duterte. Ewan, magkulab na tayo. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Salamat, ikaw din, Librado. Karat ni Baya, shout out. Ang sipag ni Kalating magpadala ng mga emoji. Kalating ulit, good evening Kasani. Banat lang ng banat Kasani, wag mong tantanan ng mga ungas na yan. God bless your family, God bless Kalating. O tayo mga hayop to, mga demonyo. Public servant, katulong, putangin na kayo. Tapos kung irespeto kayo ng mga constituent nyo, mga bugok din eh. Jokiano, shout out. Kung may epal lang ang mga Dutai Black, itsapuera na kayo ngayon, tapos na kayabangan ng mga didilis. Manggugulo lang naman sila, di ba? Problema. Librado ulit. Talagang todo sa law ang mga Dutertaning. Anyway, sibak na sila. Quezon Escudero, Marcoleta, di na nila akalaing masisibak silang dalawa sa kanilang pwesto. Walang problema yung librado, maski masibak sila. Basta napalawig na nila, nagulo na nila yung impeachment ni Sara Duterte, natupad na nila ang kanilang misyon. Kung bayad pa, di ba? Malaki-laki yan, di ba? Babaliwalain mo lang yung salitang forthwith, puta, hindi ako niniwalang ganyan ka. Kakapalan niya ng ganyan, kakapalan mukha ni Escudero para lang sa walang mangyayari. Kita mo naman ang puta. Nakakita mo yung sing-sing na binigay kay Heart Evangelista? $1 million. Unto si Heart. David Ali Mendoza ito. Regalo lang ni Chis Escudero. $1 million. Good evening, Karox. Kaya po gusto ng mga DD-ship na senador na doon sa kulungan sa Senado dalhin para nga po marahil ay takutin nila Jinggoy at Joel Islaing. Kung sakaling mangyari nga po ang ganyan, idadawit sila ni Breeze. Diba? JJCO po. Ano pa nga ba? Ang tatapang ni Jinggoy sa Senado, Dracula din pala. Ano, di ba? Marami din niya magtuturuan pa yung mga ako. Chupista Bunao, shout out, good evening po kuya, sa malo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Siyempre, meron silang gustong protektahan, no, di ba? Ramon Valencia, shout out, bossing. Kadali kasi yung mga buhaya sa Senado kasi laglagan time na. Oo, magtuturuan pa yan, no, di ba? Kaya nga puta, naaalala ko puta na nung panahon ni Marcos Sr. Hindi naman kaya kasi ni PBB magdeklara ng gano'n martial law pag ikandado mo yung Senado, ang tanginang mga yan.
Mabuti di ka pa po nahulog sa mga kinuha ni PBBM. Kuya, kala tuloy tayo magdarasal, yun pala puro kalokohan. Buti naman at nagpapawala po ng galit sa mga kurap. Ewan. Ramon Valencia ulit. Bossing, yung grupo ni Boy Gismil, wala yung kredibilidad. Dapat nga sa mga kupal na yan, makakulong din kasi grupo yan ng mga tutol sila sa investigasyon. Paano maliliwanagan ng mga Pilipino kagaya ko na perwisyo ang bahay ko ngayon? Ako ang gumagasos dahil dingilin lo yung mga anak ko ng pusa na yan. Hanapin sa labing bahay mo. Ramon ulit, sinabi naman ni Sara Kim, disgrasya, na mula 2016, nag-umpisa silang onward na bukayo lang na sumali sa politiko sa Pasig, na bulilyaso, oo. Sabi nga ni Atty. Enzo, God makes in mysterious way. God moves in a mysterious way, kaya kinarma na sila, diba? Supista ulit, ha? Kaya sabi nga ni Nyolo, yung isang politiko, pag birthday niya, pinapasara ang Soler. Yung isa naman politiko, pag birthday din niya, pinapasara naman ang National Museum. At pag mahirap, pinto ang pinasasara kasi wala na siyang handa. Yung National Museum, tayo nakakapal ng mukha nyo, putang na kayo. Pa kayo mga matay. Pinalalamon kayo ng gobyerno, winawalang yan niya pa yung gobyerno. Public servant, putang ina kayo. Ay nako. Kalat ni bayan ito. Ano ba? Sabi ko na nga, weak leader yan eh. Walang bayag at walang political will. Ang ungas na yan. Ito ka na naman, kalat ni ka. Walang mangyayari sa hearing investigasyon na yan. Magtanim na lang tayo ng tabako. Ungas. Ano to si kalat ni? Wala talaga eh. Wala tayong magagawa kay kalat ni. Mahirap talagang paniwalain yan. Parang ako din. Pero kalat ni, naniniwala ako. Walang alam si Bongbong dito sa mga nangyayaring nakawan na to. Pirma lang ng pirma eh. Di ba? At saka yun nga, pag bakit ganito mo lang? Alam mo, boss, ganito kasi yan. Kailangan ng mga tao na talagang kailangan ba, lapit na bagyo eh. Kulang ho yung mga ganito. Ganun ba? Pirma. Ngayon, nakakita niya ngayon. Putang ina nyo, asan na yung ginawa? Galit na galit si Bongbong. Kung ano naiisip niyang gawin. Pero yun nga ang problema. Dadaan sa butas ng karayom bago masintensya niya mga hype. Sa totoo lang, dapat itong Comelec, suspendido na si Escudero. Si Villanueva. Dahil tumanggap, dahil bawal, dapat suspendido. Inamin. Saan? Diba? Puro daldal eh. Ano nyo? Nabidali man daw sa Karox, ika nga ni Tito Sen, meron naman talagang insertion sa budget pero di naman ganun kalaki ang halaga. Nakita po siguro kasi nga mga senador at kongresista na walang investigasyon na nangyayari sa mga budget insertion. Mga budget insertion na yan, kaya nademonyo sila sa lumaki ang halaga. Sabi nga ni dating Secretary Romulo Neri, moderate your greed. Diba? Yun nga, wala puta talaga sisimutin ng mga hindot eh. Kaya sabi ni Sara Duterte, patay na nyo ako, bilyon na nakawan eh, tapos ako wala pa ako 1 bilyon. Samantalang yung budget ni PBBM, laki-laki, tapos ako inaano nyo, gano'n na mangyayari riyan. Kawawang Juan de la Cruz, puta. Ay, nako. Ramon Valencia ulit to. Bossing Senator Tito, dati pakiramdam ko ay DDS yan. Mga kasama niya si Itbulaga. Sa Itbulaga, opinion ko lang. Yan, si Senator Lacson, lalo na si Magalong. Sana nga mali ako, pero ngayon nakikita ko na medyo may pagbabago na. May pagbabago, sana may mangyari. Tama yan, Ramon Valencia. Ganyan ha. Don't lose hope ha. Shout out, binibining Akira Milus, regards and be well. Shout out, Akira. Saan ka na ba?
Ha? Eddie Luna, shoutout Karox. Magandang gabi sa'yo. Araw dyan. Para sa akin, kahit saan sila ilagay, basta magnanakaw, mas maganda nga sa mga yan, itali muna sa puno ng maraming langgam na nakabrip lang para doon sila unti-unting pinuputulan ng mga hantik. Pinupulutan ng mga hantik siguro bago sila madala sa tunay na kulungan. Uka-uka na mga kanilang mga katawan. Mabuhay ka, Karox, and God bless to you. God bless, Eddie Luna. Ha? Ramon Valencia ulit. O, bossing, di ba sinabi na nga ni Alcantara na nagkita sila sa school ni GIL? O, di ba sila nagtataka bakit doon sila nakikita, kataka-taka, di ba? Yun na nga, marami ka. Kaya lang, walang batas. Chipisa Bunao. Sana nga po masibak na si Mata para naman maraming kumandidatong matinong politiko. Nga. Chipista Bunao, hindi yan sisibakin. Galing magdadaldal din yan, puta. Pag pinapanood kong magraso niya, nakaputi kala. Parang si Escudero rin. Oo, isa sila eh. Kagaling nila magngangako. Oo, mantakin mo si Villanueva. Puta, tignan, gumaganon doon sa podium. Akala mo, totoong putang ina. Ay, naku, mapapamura ka talaga. Ito ang natural ko. Mapagmura rin ho ako. Oo. Sa mga kanakarang vlog ko, nakakapagpigil pa akong magmumura. Sa mga ngayon, ganito nangyayari, anak ng pating, oo. Ano ba? Chupista, good night po sa mga kawaryo, sabi ni Chupista. Good night din sa'yo, and may you have a sweet test of dreams, sabi ni Kalatni. Sumasagot si Kalatni sa mga babae. Naman Valencia ulit. Bossing, hindi kaya nasa school yung pera sa isang room o sa kisame kasi cash yun, naisip ko lang. Sigurado. Eddie ulit oh. Kaya siguro gusto ng kampo ni Cayetano, yung sinasabi nila na dududa sila sa mga taga-kongreso na sila yung may hocus-pocus na ginagawa. Kumbaga, sa kapirasong isda, nag-aagawan ang dalawang pusa. Totoo yan, Eddie Luna. Jopil, shout out Nakakaya yung Senado na yan, sa totoo lang. Mukha isa itong malaking comedy show. Lalo na yung mga Duterte na mga senador. Nakakahiya itong mga ungas na to. Totoo yan, Jopil. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Eddie Luna ulit Sa totoo lang, Karox, ang lahat ng pinagmumulan ng mga magnanakaw ng gobyerno ay nasa Comelec. Yos, naniniwala ako sa iyan. Bakit nasa na-involve na sa kaso, hindi na pwedeng kumandidato? Ang problema sa Comelec, kahit magnanakaw, kahit na rapist at hari ng sinungaling, okay lang kumandidato dahil yung mukhang palaka ang mata sa Comelec, siguro umaasa na malaking ibibigay, lalo pat alam na ang pera ng kandidato ay milyon at bilyon. Yan ang isang totoo dyan. Sang-ayon ako sa iyo, Eddie Luna. Yun kasi, di ko walang putang ina, yan Pinatakbong mayor, 80 anyos. Ano ba yan, Comelec? Ayusin nyo naman yung kwalifikasyon nyo. Ay, nako. Librado ulit. Karox, yung mga unsubscribe, yung mga nag-unsubscribe yan, ay mga DD shit. Kaya bumitaw ay tinamaan, sabi ng hindi kayo pwede dito sa Rocky Warriors. Kung kayo ay mga tanga, that's it. Oo, di ba? Wala na masyado nagko-comment dito ng mga tatanga-tanga. Wala, hindi na sila binabasa. Binubura ko na agad pag nakita kong mali. Ngayon, as of now, mga friend, mga kawaris, wala na akong pumapasok na tanga na komentarista rito. Oo. Kaya yan ang mabuse natin. Nahihirapan ho tayo maka 1,000, mga ganyan. Bakit? Wala akong nanonood na tanga eh. Yung mga nanonood ho rito, puro may utak. Wala akong baser Kaya, pagpapatulan mo yung mga tanga na yan, tanga ka na rin. Di ba? Tanga na nga, papatulan mo pa. Tulad kung kayo mga tanga
That's it. Magtinda lang kayo ng pandesal at maruya. Alukin ninyo yung si Bongo, Gago, Go. O di kaya si Sister Gracing Sai. Shout out to you, Sister Gracing Sai. Gising na. Tanga nga yan, putang nga. Gagawa ko nga ng vlog eh. Sa totoo lang eh, oo. Kaso yun at yun din nasasabihin ko, walang yakap, PI ka, makapalang mukha mo. Hindi naman malapit dito yung Gago. Lapit-lapit lang ng bahay niya sa amin. Oo. Isabel Iscara, shout out. Good evening, Sir Rox. Hi. Epal talaga ang mga senador Digong dyan sa Senado. Gusto nilang maghari-harian dyan at kailangan sila ang masunod dyan. Buti nilang at napalitan na si Cheese. Nakakawalang gana ng kaganapan dyan. Kasi puro senador ni Digong ang maiingay dyan. O, anong klaseng Senado yan? Gusto nilang imbestigahan ang sarili nila, siyempre. Para ipagtanggol ang sarili nila. Wow, ha? Yun nga, gago yan eh. Sa AJ, shout out, Karox. Ang pagiging American citizen ko, parang nagsisisi ako kasi buti pa dyan, magnanakaw lang. Ako, yayaman na. At may dignity at makakabili pa ako ng Lamborghini. Ay, ako. Ikaw eh, American citizen ka eh. Dito, kaya problema sa medyo. Dito kailangan, pasok ka muna sa politika bago ka magnakaw. Kasi kung, at saka kailangan kontratista ka, na nakadikit ka sa politiko. Kung hindi ka ganon, hindi, nagkakarakus lang, dinadampot eh, kinukulong eh. Elizabeth Sicaro, ako. Inom muna ako tubig mga friend, yung puso ko. Elizabeth Sicaro, diyan nakikita na kapag naging politiko ka ng bansang ito, hindi para maglingkod, kundi makakurakot ng pera ng kaban ng bayan. Yun talaga, Elizabeth, ano ka ba? Diyan ang target nila, lalo na itong mga senador ni Digong. At ipagtatanggol ang lahi nito, grabe, ginawa ng mga ito sa Pandarambong. Expert sila dito. Tsaka sa Saywar. Putang nga, sila na yung nagnanakaw. Kala mo kung Elizabeth, dapat lang tigilan na nila ang mga palabas dyan sa Senado at Kongreso. Bumuo na sila ng isang independent body para sila ang mag-imbestiga dyan at kasuhan agad-agad ang kulong habang buhay. Sana nga ganun eh. Kaso dadaan sa due process. Takin ng due process yan. Yun nga ang kaso nga ng asawa ko, puta, maglilimang taon na hanggang ngayon, hindi makapag-decide yung kagalang-galang na judge namin. Napakasimpleng kaso. Ewan. Di ba? Bukas talaga, pag medyo maganda panahon, hindi mainit dito sa kwarto, bablog ako dyan tungkol dyan sa bakit ba ang tagal-tagal? 90 days lang, kagalang-galang na judge. Ang sabi mo, magdidesisyon ka na, bakit inaabot ng ganito katagal? Diyos ko. Simple eh. Ha? Bukas na mahaba-haba pa to. Arlinda Aquino. Naku kuya, hindi kaya ni PBBM na i-question si Pulong at 51 billion. Takot siya. Kaya tayo nagkakaganito kasi nga alam ng mga government official na weak leader si PBBM. Sabi ko na, sasagot si 3J Siope. Ito. Palagay mo nang tama ka. Hindi naman kailangan kumprontahin si Pulong sa 51 billion. Merong ibang paraan na di mo kailangan face-to-face sila. Strategy lang katapat ni Pulong. At yan ay di nila akalain kay BBM. Ang strategy niya, di mo mahuhulaan kasi nagpo-project lang si BBM. Nasabi nyo weak leader. Bakit? Pronounce as pasad. Ha? Ang si BBM. Ginagat naman ng mga DDS. Ha? Noon? Shelly J. Sir, shout out ha. Galit na galit ng mga tao, Karox. Pati nga ako, gigil na gigil rin. Kakahype na talaga ang mga makapalang muka. Natawa tuloy ako sa orasyon na yan. At sa drama ni Villanueva. Meron bang orasyon na mas maganda eh. Nahanap ko eh. Ruben Dolor, shout out. Mga sinungaling, kakapalmok sila. Tanong lang po. Shout out, Dolor Garcia.
Friend Amy Bingson, shout out. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Bukas, baka kung sunada mo, Pastor, kwento na naman tayo. Pero San Juan, good morning po, Karox. Karox, pag walang nangyari, walang mananagot na politiko sa korupsyon ng DPWH, dapat tayong taong bayan na ang kumilos at magsama-sama gamitin ng EDSA. Iyan lang ang nagtatanging solusyon sa malaking problema ng ating bayan. Dapat bumahan ang taong bayan sa EDSA. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo yan, Ferdinand San Juan. Andun po sila, Torre Enzo kanina Imbunyog, oo, pero kulang ho ang ingredients para ganyan. Makakapalo mukha niyan. Dapat talaga yan. Pinapasok na yung mga putang ng mga yan. Dapat taong bayan na magpadlak ng Senado sa Kongreso na yan. Walang silbi. Rodelio Alpilor. Hello po, Sir Rox. At sa mga kabosing, grabe na talaga. Daming ganap sa gobyerno ng mga magnanakaw. Ala na ang mga DDS na senador. Matalinong magnanakaw kay hi, Sir. Abang pamor, puro utak, kasamaan ang ginagawa nila. Ingat po, Sir. And God bless us ulit po. God bless, Rodelia. Ramon Valencia, Bossing, hindi ako graduate sa UP. Pero sinabi na naman ni Sara Kim Diskaya. Yun lang, clue na yun. Susundan na lang ang investigasyon. Hindi kailangan ang mataba ang utak. Kinakain lang yung pera ng taong bayan sa session ng Senado. Totoo yan, Ramon. Naka-catering pa. Tingnan nyo. Ocom Junior, shout out Kailangan ng taong bayan aksyon, hindi lang puro tanong at investigasyon ang nakalaunan. Magkakalimutan lang. Tama. Dapat ikulong ng habang buhay ang mga involved na napatunayan kawawang Pilipinas. Kinakawawa ng mga kukurap na opisyal ng gobyerno ang kakapal ng mga mukha. Sana tamaan kayo ng sana tamaan mukha nyo ng dura na yun. Bullshit kayo. Binagbabato yung ng iklog yung mukha ni Jinggoy, na tarpaulin, at saka nitong si puta, wala yan. Hindi tatablan yung mga hype na yan. Romeo Calusa, shout out. Gandang gabi, Karox, sa mga ka-warriors. Heto naman tayo. Itong mga senador natin, ano na naman to? Pati ba naman pagkulong kay Hernandez, pinagtatalunan pa? Yun na nga! Ang ina. Ano ba? Ang kulungan sa Cabrame at kulungan sa Pasay Jail. Parehas lang naman. Dirul pa kayo. Mga punyeta kayo. Anong insulto doon? Mas nakaka-insulto kaming mga mamayan sa mga ginagawa nyo ngayon. Tulad mo, kay Tano, 10 million at 10,000, hindi ba budo lang insulto ang inabot namin? Konyo ka? Galit na talaga yung mga kawaros ko. Putang mo. Romeo ulit Ito, Karox, puna ko lang sa mga senador. Number 1, Lito Lapid, parang ang tahimik mo. May tinatago ka ba? Wala, ikaw naman. Alam mo si Lito Lapid, napakasimple niyan. Kita mo nga, bumoto yan ng 6 seconds lang. Mahal yung laway ni Lito Lapid. Pinapaliwanag ko na si Romeo, Mark Villar, ngingising-ngising ka lang, parang walang alam sa nakawan. Less talk, less mistake. Kaya, hihintay lang si Mark Villar. Ba naman kay Mark Villar, maski sibakin nyo, laki ng nanakaw, putang ina. Ay nako, Panginoon. Bongo, nakikita kita, patay ang text mo. Text mo dyan, patay Malaysia ka na lang dyan. Ganun lang naman mga hayop na yan Mga tulpo, saan ang mga angas inyo? Saan yun? Maski sinong babanggain kayo, babagayin nyo, kesyo, hinayo pa kayo, whatever. Ruben, saan yung uupakan kita? Parang iba ang inuupakan mo dyan. Biskwit at hopya ang tinitira mo. Paalam mo rin mga puta. Romeo ulit Ito ang payo ko sa Central Bank o request ko lang naman. Dapat huwag na kayong mag-imprenta ng pera gamit ang papel. Ito ka na naman.
Dapat puro coins lang. Yung puro tagbi-20 para iwas nakaw. Sa palagay mo, Karo. Kung ikaw, kaya mo mandugas na puro 20 pesos na coins lahat, gaano kabigat ang 2 milyon pa? Kau naman, Romeo. Hindi. Dapat, wala. Sangayon ako sa'yo. Wala nang papel. Puro coins. Pero ang may presyo, may 500 coins. Meron din pinakamalaki, 1,000 peso coins. Oh, puro coins, walang papel. Oh, sige nga. Sige nga, magnakaw ka na, tag 1,000 na 1 milyon na puro coins. Hindi mo na mabuhat. Oh, di ba? 100,000 lang. Oh, di ba? Sang-ayon ako siya. Pero wag naman tag-20. Paano naman ako mamamalengke? Oh, tayo, ganda na suggestion mo. Pero yun, puro. Ito na naman, Romeo ulit. Itong Diskaya naman, ano ba ang logic mo dito? Sa 1 kilong papel at 1 kilong ginto. Bobo nga eh. Nasabi mo, pinili yung ginto dahil parehas lang ang bigat. Mali ka dyan. Eh yung yayain kita sa 10th floor at ibagsak sa ulo mo. Ano ko na yan, Ramon. Oo. Meron akong kaklaseng ganyan, tanga. Sabi ba naman? Ano mas mabigat? Sabi nung teacher 1 kilong bakal o 1 kilong bulak? Sabi nung gagong estudyante. Mas mabigat, ma'am, yung 1 kilong bakal. Sabi ganun ng gago. Tumayo nga din, babagsak sa ulo 1 kilong bulak sa 1 kilong bakal. Tignan ko, bobo di ba? Isang oras tayo mga boss, Friend service sa PETA, Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo. Analisa Apolinar, shout out ha. Sabi ni Tia Deli, si Rox, ako ang masasabi ko na lang po patuloy na lang po na yung manood ng mga kapanapanabik na pagsambulat ng mga naglalaglagang buhaya sa Kumunoy. Sa akin po, wala pong kwento lahat yung mga pakulo. Mga walang kamatayang umbagan sa social media. Ubod po ng tatapang. Kala mo naman, mga totoong siga. Matatapang lang kayo. Kasi mga nakaupo kayo sa trono, mga leche. Kaya nga, wala pong kwenta yung pagwawala ng mga taong bayan sa galit-gat. Wala po tayong nakikitang mabibitay. Totoo. Bawiin po dapat lahat ang mga ninakaw ng mga buhakang buhaya. Ibalik sa kaban ng bayan. Bawiin po dapat lahat ang mga mansyon at mga magagarang kagamitan ng lahat po ng mga sangkot. So, yun dapat ang gawin Pero yun nga sabi, nitong binubuo ni PBBM na investigating body, ewan natin kung may mangyayari. Yung Diskaya, isang dekorasyon lang doon sa bahay niya, 7 milyon. Ang bigat-bigat. Pero pagka apunta sa bahay ng mga po, wala pong dapat isihin at nang mapatunayan na po talagang natin kung sino po talaga ang sigang may luga. Nakakapanggigil po talaga yung si Tababoy Alcancia, saka po si Inabunohan, si Saldi, Nabuko, at napakarami pa pong mga ulupong na nanggahasa sa kaban ng bayan. Totoo yan, Tia Deli ka. Ibitin na po dapat sila lahat ng patiwarik at balatan po ng buhay ang mga pinutukan ng lintik. Tama na po yung mga investigasyon nila, Xerox. Kamay na bakal po at hagupit po ng latigo ang dapat sa kanilang lahat. Totoo yan. Anong latigo? Buntot pagi. Show tayo na. Yung mga pamilyang dismaya, dapat po dyan makulong sila pareho. Pagbayaran po nila ng malupit na pagiging gahaman at sobrang siba at sugapa po nila na pera. Tadhana po ang gumalaw at nagparusa sa kanila. Kung lahat ng puro uubod, iitim ng mga budhi at kaluluwa. Mabuti nga naman sa inyo.
Mga hayop kayong lahat na walang naging takot, respeto sa Diyos. Kaya dapat lang magdusa kayo. Mga pesting yawa kayong lahat. Mga leche, kinam. At ulo Tia Deli, maglusatang ka dyan, ha? Mary Lebron, shout out. Reynaldo Gonzales, oh. Ashley Justice daw, Xerox. At Berberabe. Hindi Berberabe, Bernabe yata. At Carpio, mag-iimbestiga sa impra. Pangunahan lang ng taga SGB. Well, wala yan. Ako tatanungin nyo, mahaba ako eh. Isang oras tayo mga boss, oh. 3JC po. Hello, Sir Rox, wow naman. Si Marcoleta nagpadala ng request sa DOJ para maging state witness ang mga dismaya. Ox lang yan, basta isoli mo na lahat ang mga kinurap nila. Kaya ba nilang ibenta lahat ng kanilang high-end cars? Pag naibalik na nila ang pera ng bayan, saka na tayo mag-usap uli. Di ba? 3JC ulit, si Bato. Umapila pa. Huwag ka nang umapila, Bato, kasi matalino yan si Soto. Hindi mo yan mapapaigot ng basta-basta. Kasi gusto ng mga DDS senador, sa kanila si Hernandez makakulong para kontrolado nila. Kahit magtulong-tulong pa sila, ni Caldero, Marcoleta, di nyo mauuto si Soto. Totoo, tingnan natin, 3JC ulit, oh. Nga pala, kung hindi ba naman isang kalahating ob-ob itong si Marcoleta, sumulat sa DOJ ng request for dismaya na maging state witness. Wala naman palang signature ng state. Wala naman palang signature ng Senate President yung letter niya. Abogado ba talaga itong si Marcoleta? Bimalay ko dyan sa ringhunghang yun. TJC ulit, oh. Na-forfeit ang Quezon de Bola. Ngayon, siguro naman alam na ni Quezon meaning ng forfeit. Agad-agad natanggal sa pwesto si Quezon na walang kamalay-malay, pati sila Jinggoy at Villanueva. Super kapal talaga ng paste ng 3 Stooges na to. 30 million kay Quezon, 600 million kay Villanueva, 350 million kay Jinggoy. Ang sarap ng buhay ng mga kawatan. Walang kadala-dala ito si Jinggoy. Ikaw naman, madadala ba yan? Wala nang kwenta. Maski kasuha siya. Tignan mo, senador pa. Di ba? At nag-iimbestiga pa sa magnanakaw. Ang kapwa niya magnanakaw. Tayo na nyo. Ay, mga matay. 3JC ako lang. Sir Rox, hindi ko maisip. Itong si Arjo Atayde. Mayaman naman pala si Maine Mendoza. Na asawa niya. Bakit pa siya magnanasa sa kaban ng bayan? Correction. Baka mas mayaman si Arjo Atayde. Nakita mo ba yung Shoni Corina Chanchet? In-interview niya yung nanay ni Arjo Atayde, si Silvia Sanchez ba yun? Oo. Naka-jet ski si Silvia Sanchez galing sa kanilang isla. Wag ka, basta politiko, wag mong minamata ng yaman, 3JC ka. At kita mo naman yung bahay ng kabit ni Alvarez, nasa tuktok ng bundok, 20 hectares, binakuran. Tangina, mapapamura ka talaga. Bakit pa? At huwag kasing ipagyabang ang social media ang mga kayamanan, kesyo meron silang mga ari-arian, mga Land Cruiser, kaya ayan, nasisilip tuloy. Di na nila kailangan pang ipagyabang mga gamit nila o mga yaman nila kasi nakikita naman ng tao sa kanilang lifestyle. Yung mga tunay na old money dyan sa Pilipinas, nakikita mo bang silang nagyayabang sa social media? Bakit mo ipagyayabang? Yan kayabangan kasi may consequences yan. Tingnan mo nangyari sa mga dismaya. Sa sobrang yabang, ayan. Ganun nga. Noel Tenco, shout out Nanginginig na ang mga magnanakaw na politiko dahil sa nangyayari sa Nepal na kung saan itinapon nila sa creek ang finance officer nila, revolutionary government. Kailangan na ng madaling madampot ang mga korap na politiko. Noel naman, kailangan dumaan sa due process.
Tanginang due process yan. Ah! Marilo Pabian, no? Good day po tayo sa mga ka-warriors. Ano ba itong sinasabi na gumagalaw naman yung Duterte senators na patalsikin si SP Soto para silang nahaling sa kapangyarihan. Di na sila nandyan para sa bayan. Nagbabalentong sila para sa sariling interes. Dapat ay maramdaman nila ang galit ng mga Pilipino, hindi yung pansarili nilang interes. Wala silang pakiramdam. Ayos. Ano ba maasahan natin lahat? Huwag naman humantong sa matulad sa Indonesia at Nepal. Marami masasaktan at may buhay na mawawala. Pero sila ay hayahay ang buhay. Totoo yan, malo. Pero, kung pwede, gano'n na sana. Puta na. Susubi na. Makise, shout out. Good evening, Sir Rox. Nakasuhan na si Diskaya. Diba? Kaso, dadaan yung mga abogado, dami. Yun ang problema sa atin, Makise. Sobra tawa ko sa dasal at panalangin, Sir Rox. Meron pang mas maganda ron, Makise, kala mo. Eddie Luna, hi Karox, magandang gabi sa'yo. Ako'y taka-taka. Bakit wala pa yata kumikilos dito sa mga hayop na putang ng Alvarez na ito, balitang-balita na ginawang pagnanakaw ng hayop na to para lang sa kanyang babae. Tanginang yan. Pera ng taong bayan yan, kanyang sinalaula para lang sa kahayupan niya. Dapat dyan, binibigyan ng leksyon. Wala nga, due process, Luna. Hindi naman katakisip. Testigo yung anak niya, putang anak lang. Luna ulit to. Yung mga yan, Karox, kung anong ganda ng suot na damit, ganyan naman kaitim at napakapangit ng kanaluban nila. Mapipili sa daliri ang matino sa Senado at Kongreso. Karamihan sa mga yan, mga magnanakaw at traidor sa bayan. Totoo yan, Luna. Kaya nga kung patutupad yung kapangyarihan na binigay dito sa independent body, baka matira sa Kongreso, swerte na yung 100. Oo. Sa Senado naman, baka matira dyan 5. Baka wala pa. Luna ulit to. Itong si Joel Villanueva, dapat sinasalaksak ng 2x2 ang bunganga niyan. Daming sinasabi, puro kasinungalingan naman. Ang putang ng putol lupa na yan. Oy, mission accomplished mga boss. Oo. Ay, nako. Jeff Ramos nak, shout out. Adorasyon di Maranan. Hanggang bukas po muli. O, yung talagang mo, inaabot ako ng alas 11. Ngayon lang to, mga pre. Oo. Hindi naman ako pwedeng hindi mag-vlog. Maghahanap sila 3JC Hope. Ayan, baka mag-message na sila. Tia Deli, bakit wala kang vlog? May mga ganun po pagdating ng umaga. Salamat sa pag-aalala nyo, mga friend. Oo. Baka iniisip nila kung baka na-high blood ako, ganun. Hindi po. Malakas po tayo sa taas. Oo. Saka parati ko sinecheck yung BP ko. Oo. Yan nga ako pa-check ito. Oo. Meron ako pa-check ng BP. Oo. Yeah. Mahirap na Traidor ho yung BP na yan, di ba? Oo. Marami namamatay dito high blood. Oo, di ba? Tinitingnan ko yan. Good night. God bless. Mga friend.